Ang pakikipanayam sa isang nahatulang school shooter ay maaaring isa sa pinakanakakakilabot na karanasang maaaring maranasan ng sinuman. Ngunit sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap, nagkakaroon tayo ng nakakabahalang sulyap sa madilim at masamang pag-iisip ng mga kabataang ito, na nagtutulak sa atin na tanungin kung ano nga ba talaga ang nagtulak sa kanila upang gumawa ng isang napakalaking trahedya. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Brenda Spencer. Noong January 29, 1979, nasaksihan ng Grover Cleveland Elementary School sa San Diego, California ang isang nakagigimbal na pag-atake sa paaralan. 2 tao ang nakitil, ang punong guro at isang tagapaglinis, habang 8 bata at isang pulis na si Robert Robb ay napinsalaan. Ang salarin ay isang 16 na taong gulang na babae na nagngangalang Brenda Spencer. Lumaki si Brenda sa isang bahay na matatagpuan mismo sa tapat ng naturang paaralan. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, naiwan siyang mamuhay sa kahirapan kasama ang kanyang amang si Wallace Spencer. Magkasama silang natutulog sa isang kutsyon sa loob ng maliit na apartment na puno ng mga bote ng alak. Dahil sa pamumuhay ng kanyang ama, nalantad si Brenda sa alak at pinagbabawal sa murang edad. Sa kabila ng kaalaman ng kanyang ama na mayroon siyang depresyon at pagnanais na kitilin ang sarili, binilhan pa rin siya nito ng sandata bilang regalo noong Pasko. Kasama ang 500 bala, ang parehong sandata na kalaunan ay ginamit niya sa pamamaril. Sumailalim si Brenda sa mental evaluation at inirekomenda ng mga espesyalista na siya ay maipasok sa isang pasilidad para sa mental health treatment dahil sa kanyang depresyon. Ngunit tumanggi ang kanyang ama na bigyan ng pahintulot ang naturang pagpapagamot. Ayon sa ilang ulat, binili raw ng kanyang ama ang sandata upang magamit niya ito sa pagkitil sa sarili. Ngunit pagsapit ng January sa sumunod na taon, hindi niya ito itinutok sa sarili kundi sa paaralan sa kanilang tapat. Noong umagang iyon, nilagyan ni Spencer ng bala ang kanyang Ruger .22 caliber semi-automatic rifle at nagsimulang magpaputok mula sa kanilang bahay. Pinaputukan niya ang mga batang naghihintay sa pagbubukas ng paaralan. Isa sa mga unang napinsalaan ay si Cam Miller. Ayon sa mga ulat, siya ang unang pinuntirya ni Spencer dahil nakasuot siya ng kulay asul, ang paboritong kulay nito. Nakitil ni Spencer ang 53 years old na punong guro na si Burton Ragg habang sinusubukan nitong tulungan ang mga bata kasama ang gurong si Daryl Barnes. Nakitil rin niya ang 56 years old na tagapaglinis na si Mike Suchar habang sinusubukan nitong iligtas ang isang estudyante. Dumating naman ang 28 years old na pulis na si Robert Robb upang tumulong matapos makatanggap ng tawag para sa emerhensya. Ngunit pagdating pa lamang niya sa lugar ay tinamaan siya ng bala sa leeg. Matapos magpaputok ng 36 na beses, nagkulong si Spencer sa loob ng kanilang bahay ng ilang oras. Habang nagtatago, nakausap niya sa telepono ang isang reporter mula sa San Diego Union Tribune na basta lamang tumatawag sa mga numero sa lugar upang makakuha ng impormasyon. Inamin ni Spencer sa reporter na siya ang nagpaputok sa mga bata at matatanda. Nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, sumagot siya ng mga salitang naging kilalang kilala sa buong mundo. Ayoko ng Lunes, kahit paano napasigla nito ang araw. Ilang oras siyang sinubukang kausapin ng mga pulis upang sumuko ng walang armas, ngunit tumanggi siya. Kalaunan ay lumabas din siya ng bahay at agad na inaresto. Kinasuhan siya bilang isang nasa hustong gulang at umamin sa 2 bilang ng pagkitil at pag-atake gamit ang nakamamatay na sandata. Tumanggi siyang sumailalim sa paglilitis at hinatulan ng 25 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong. Sa isang panayam ng CBS News, sinabi niya na halos 1 linggo siyang lasing bago nangyari ang pamamaril at hindi niya malinaw na naaalala ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Ilang beses na siyang humiling ng parol, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan. Hanggang ngayon, nananatili siyang nakakulong sa California Institution for Women sa Chino, California. Samantala, isinara ang Grover Cleveland Elementary School noong 1983 kasama ng iba pang paaralan sa kanilang lugar. Bagamat hindi na mababawi ang kanyang ginawa, marami pa rin ang nagtatanong kung bakit siya binigyan ng kanyang ama ng sandata sa kabila ng kanyang kalagayan. I hope that they're all doing okay, that they're all, that I haven't scarred them for life, that I haven't done any permanent damage, psychologically and stuff to them. Evan Ramsey,
Noong February 19, 1997, naganap ang isang pag-atake sa loob ng Bethel Regional High School sa Bethel, Alaska. Ang salarin ay isang 16 years old na estudyante na nagngangalang Evan Ramsey. Ipinanganak si Ramsey noong February 8, 1981, kina Don at Carol Ramsey. Sa murang edad pa lamang, puno na ng trahedya ang kanyang buhay. Nang siya ay 5 taong gulang, nakulong ang kanyang ama nang 10 taon matapos ang isang armadong pakikipagharap sa mga pulis. Samantala, ang kanyang ina naman ay nalulong sa alak. Pagkaraan ng ilang panahon, lumipat ang kanilang pamilya sa Anchorage matapos masunog ang kanilang bahay. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanilang mga problema. Makalipas ang 2 taon, si Evan at ang kanyang 2 kapatid ay inalis sa kustodiya ng kanilang ina at inilagay sa foster care system. Sa loob lamang ng 3 taon, napunta si Ramsey sa 11 magkakaibang foster homes. Sa kalaunan ay nahiwalay pa siya sa kanyang mga kapatid. Habang lumalaki, nakaranas siya ng pisikal at hindi magandang bagay mula sa ilang foster parents at foster siblings. Hindi rin naging magaan ang kanyang buhay sa paaralan. Madalas siyang pagtawanan, hamakin at bulihin dahil sa kanyang pananamit at kakaibang kilos. Sa isang salita, masasabi mong wasak na ang kanyang pagkatao. At ayon sa kanya, doon nagsimulang mabuo ang ideya ng pag-atake. Ayon sa kanya, pagod na akong laging pinag-iinitan at inaapi. Gusto ko lang ipagtanggol ang sarili ko, kaya nagpa siya akong dalhin ng shotgun sa paaralan. Ilang linggo bago ang insidente, humigit kumulang 15 estudyante ang nakaalam na balak ni Ramsey na magsagawa ng pag-atake. Mas nakakagulat pa rito, may 2 pang estudyante ang tumulong sa kanya. Ang isa ay si James Randall na nagturo sa kanya kung paano magkarga at gumamit ng shotgun. Ang isa naman ay si Matthew Charles na nagsabi sa kanya na sisikat siya kapag itinuloy niya ang kanyang plano. Samantala, ang ilan sa mga estudyanteng nakarinig sa kanyang plano ay hindi nagsumbong sa mga autoridad. Sa halip, may ilan pang nagdala ng kamera sa paaralan noong araw na iyon dahil inakala nilang magiging nakakatuwa o kapanapanabik ang mangyayari. Dumating ang araw ng insidente. Bitbit ang isang Mossberg 512 gauge shotgun, sumakay si Ramsey ng bus papunta sa paaralan. Pagpasok niya sa common area ng mga estudyante, agad niyang inilabas ang sandata at pinaputukan si Josh Palacios na tinamaan sa tiyan. Pagkatapos nito, nagpaputok pa siya sa 2 pang estudyante bago niya pinuntirya ang prinsipal ng paaralan. 2 beses niya itong binaril, dahilan upang agad itong mawalan ng buhay. Ngunit matapos ang mga putok at makita ang mga taong napinsalaan at nakahandusay sa sahig, tila biglang nagbago ang kanyang isip. Ayon sa mga ulat, doon niya napagtanto ang bigat ng kanyang ginagawa. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo siya palayo sa common area patungo sa hanay ng mga locker ng mga estudyante. Habang tumatakbo, aksidente siyang nagpaputok sa direksyon ng mga locker. Ang putok na iyon ang nagbigay babala sa isang pulis na papasok pa lamang sa paaralan na aktibo pa rin ang banta sa loob ng gusali. Ang mga susunod na minuto ay magiging kritikal sa mabilis na pagtatapos ng isa sa mga pinakatrahedyang insidente sa kasaysayan ng paaralan sa Alaska. Matapos makatanggap ng tawag sa 911, nakapasok sa paaralan ng isang pulis at nagpaputok pabalik kay Ramsey. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Ramsey na ayokong mamatay. Doon ko na ibinagsak ang shotgun at saka ako inaresto ng mga pulis. Dahil malinaw na ayaw niyang mamatay, kalaunan ay inilapag ni Ramsey ang kanyang sandata sa lupa at sumuko ng hindi na lumaban pa. Noong December 2, 1998, nilitis siya bilang isang nasa hustong gulang. Napatunayang nagkasala si Ramsey sa 2 bilang ng first-degree murder, 3 bilang ng attempted first-degree murder at 15 bilang ng third-degree assault. Sa una, hinatulan siya ng kabuang 200 at 10 taong pagkakakulong. Ngunit matapos ang apela, ibinaba ito sa 79 na taong sentensya sa bilangguan. Kung walang magiging pagbabago, magiging kwalipikado lamang siyang humiling ng parol pagsapit ng taong 2066, kung kailan siya ay nasa edad na 85 taong gulang. Nang tanungin siya sa isang panayam kung ano kaya ang maaaring nangyari kung hindi siya madaling nakakuha ng sandata, simple ang kanyang sagot. Kung wala akong access sa sandata, malamang hindi ko pinagdadaanan ang sentensyang pinaglilingkuran ko ngayon. What do you think would have happened if you couldn't have so easily accessed a gun? If I didn't have access to a gun, I wouldn't be doing the prison sentence that I am now. Ethan Crumbley,
Noong November 2021, yumanig sa Oxford High School sa Michigan ang isang malagim na mass shooting na ikinakitil ng 4 na tao at ikinapinsala ng marami pang iba. Ang salarin ay ang 15 taong gulang na estudyanteng si Ethan Crumbley. Ngunit kumpara sa mga naunang kaso, may kakaibang detalye ang insidenteng ito dahil hindi lamang si Ethan ang humarap sa mabigat na pananagutan, maging ang kanyang mga magulang ay nasangkot din sa usapin. Ipinanganak si Ethan Crumbley noong April 28, 2006 sa Atlantic Beach, Florida. Ang kanyang mga magulang na sina Jennifer at James Crumbley ay mayroon ng mga naunang kaso sa batas, kabilang ang pagmamaneho habang lasing at pandaraya gamit ang tseke. Nang lumipat ang pamilya sa Washington, nagsimulang lumitaw ang mga problemang kalaunan ay nauwi sa trahedya. Sa kanilang bagong tirahan, madalas na naiiwang mag-isa si Ethan habang abala ang kanyang mga magulang. Kadalasan ay ginugugol niya ang kanyang oras sa paglalaro ng video games at panonood ng horror movies. Habang tumatagal, naging bahagi na ito ng kanyang araw-araw na buhay. Kalaunan ay nagsimula siyang makaranas ng matinding depresyon. Ayon sa mga ulat, nagpapadala siya ng mga mensahe sa kanyang ina tungkol sa kanyang kalagayan at sa mga bagay na umano'y nakikita niya na labis na nakakatakot. Ngunit sa kabila ng mga senyales na ito, tila hindi nabigyan ng sapat na pansin ang kanyang mga hinaing. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang sitwasyon nang bumili ang kanyang ama ng isang 9mm semi-automatic handgun ilang araw lamang bago ang insidente. Ang sandata na yon ang kalaunang naging sentro ng isa sa mga pinaka-pinag-usapang school shooting sa makabagong kasaysayan ng Amerika. Sa mga susunod na pangyayari, mas lalong mabubunyag kung paano ang kombinasyon ng mga babalang hindi pinansin, mga problemang pangkaisipan, at madaling access sa armas ay nauwi sa isang trahedyang nagbago sa buhay ng maraming pamilya magpakailanman. Ayon sa tagapagsalaysay, iyon ang punto kung saan tila tuluyan ng nanaig ang mga boses sa kanyang isipan at ginawa siyang isang bloodthirsty demon o isang taong uhaw sa karahasan. Isang araw bago ang pamamaril, iniulat mismo ni Ethan sa mga opisyal ng paaralan ang ilan sa kanyang nakakabahalang pag-uugali, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay walang agarang aksyong ginawa noon. Noong umaga ng insidente, may isang guro na nakapansin ng isang marahas na drawing sa kanyang mesa. Makikita rito ang larawan ng isang semi-automatic handgun na nakatutok sa mga salitang, "The thoughts won't stop, help me," o sa Tagalog, "Hindi tumitigil ang mga iniisip ko, tulungan ninyo ako." Sa kanan naman nito ay nakasulat ang "The world is dead" o patay na ang mundo. Agad na kinuhanan ng litrato ng guro ang drawing at iniulat si Ethan sa guidance counselor. Ngunit tandaan sa mga oras na yon ay dala na ni Ethan ang sandata sa loob ng paaralan at nakatago ito sa kanyang backpack. Dumating sa paaralan ang kanyang mga magulang matapos silang tawagin ng guidance counselor. Ipinakita sa kanila ang drawing at pinayuhan silang iuwi ang kanilang anak upang mabigyan ng tamang counseling at profesional na tulong. Ngunit tumanggi sila. Sa halip na iuwi si Ethan, hiniling nilang payagan itong bumalik sa klase. At para sa marami, iyon ang sandaling nagkaroon ng napakalaking pagkukulang ang mga nakapaligid sa kanya. Ilang oras lamang ang lumipas, nagtungo si Ethan sa banyo ng paaralan. Doon niya inilabas ang sandata mula sa kanyang backpack at nagsimulang magpaputok. Pinaputukan niya ang mga estudyante sa hallway habang oras ng pagpapalit ng klase, kung kailan daan-daang estudyante ang naglalakad sa iba't ibang bahagi ng gusali. Pumasok din siya sa ilang silid-aralan at pinuntirya ang mga estudyanteng hindi agad nakapagtago. Sa huli, 4 na tao ang nakitil at 7 pa ang napinsalaan, kabilang ang isang guro. Hindi nagtagal ay naawat siya ng mga autoridad, nadisarmahan at agad na inaresto. Ngunit may isang nakakagulat na detalye na lumabas sa investigasyon. Nang suriin ng mga pulis ang kanyang cellphone, nakita nila ang isang mensahe mula sa kanyang ina na ipinadala habang nagaganap ang insidente. "Ethan, huwag mong gawin." Mas lalo pang naging kontrobersyal ang kaso nang lumabas na 10 minuto matapos ipadala ng kanyang ina ang mensaheng iyon. Iniulat naman ng kanyang ama sa pulisya na nawawala ang kanilang sandata. Dahil dito, kinasuhan ang kanyang mga magulang ng 4 na bilang ng involuntary manslaughter dahil umano sa kanilang kabiguang tiyaking ligtas at hindi maaabot ng kanilang anak ang baril na ginamit sa pamamaril. Samantala, si Ethan Crumbley ay nilitis bilang isang nasa hustong gulang at naharap sa 24 na magkakahiwalay na kaso, kabilang ang pagkitil at iba pang mabibigat na krimen na may kaugnayan sa trahedyang yumanig sa Oxford High School.
Ang tanging panayam na naisagawa sa kanya matapos ang kanyang pagkakaaresto ay naging isa sa kakaunting pagkakataon na narinig ng publiko ang kanyang panig tungkol sa isa sa mga pinaka-pinag-usapang school shootings sa makabagong kasaysayan ng Amerika. Matapos ang kanyang pag-amin sa lahat ng isinampang kaso laban sa kanya, nakatakdang hatulan si Ethan noong September 29, 2023. Sa isang panayam tungkol sa kanyang kalagayan, sinabi niya, "Kapag may nagtatanong kung bakit hindi ito pinigilan ng Diyos, iyon mismo ang paraan kung paano gumagana ang psychosis." Aiden Fucci, subukan mong isipin bilang isang magulang kung ano ang mararamdaman mo habang nakaupo sa harap ng sarili mong anak at maririnig mo siyang umamin na hinalikan niya ang isang kapwa estudyante bago niya ito paulit-ulit na inatake. Nakakagimbal man pakinggan, iyon ang naging realidad ng mga magulang ni Aiden Fucci matapos siyang maaresto dahil sa pagkitil sa high school cheerleader na si Tristin Bailey. Bagamat hindi siya isang school shooter, ang matinding karahasang ginawa niya laban sa kapwa estudyante ang dahilan kung bakit napabilang siya sa listahang ito. Noong May 2021, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Tristin Bailey matapos siyang iulat na nawawala ng kanyang pamilya. Nakagugulat na ang kanyang pagkamatay, ngunit mas ikinabigla ng publiko ang paraan kung paano siya tinrato ni Fucci bago at habang nagaganap ang krimen. Si Tristin Bailey ay isa sa 5 anak nina Stacy at Forrest Bailey. Nakatira sila sa Durbin Crossing sa St. Johns County, Florida. Isa siyang masayahing estudyante at cheerleader sa Patriot Oaks Academy, ang parehong paaralan na pinapasukan ni Aiden Fucci. Bagamat hindi sila malapit sa isa't isa, naging target si Tristin ng lumalalang pagkahumaling ni Fucci sa karahasan. Sa paglilitis, tumestigo ang dating nobya ni Fucci na hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan para sa kanyang kaligtasan. Ayon sa kanya, matagal nang nagpapakita si Aiden ng nakakabahalang interes sa karahasan. Madalas umano nitong pag-usapan ang pagkitil at minsan pa ay ibinahagi ang kanyang plano na akitin ang isang tao papunta sa kakahuyan bago ito atakihin hanggang makitil. Isang buwan bago ang pagkakitil ni Tristin, madalas pa raw niyang ilabas ang kanyang kutsilyo at magkunwaring umaatake. Gumuguhit din siya ng mga larawan ng mga putol-putol at malubhang na pinsalang katawan. Ayon sa mga testimonya, sinasabi rin ni Fucci na nakakarinig siya ng mga boses sa kanyang isipan. Kapag nangyayari iyon, nagiging agresibo siya at nagbibitiw ng mga pagbabanta laban sa ibang tao. Alam umano niyang may seryosong problema siya at nais niyang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, tuluyan siyang napunta sa landas na hindi na mababawi. Noong araw ng krimen, hiningi ni Aiden ang numero ni Tristin Bailey mula sa isa niyang kaibigan. Matapos niya itong makuha, nakumbinsi niya si Tristin na makipagkita sa kanya. Kalaunan, nakunan ng surveillance camera ang dalawa habang magkasamang naglalakad sa isang kalye. Iyon na ang huling pagkakataong nakita si Tristin na buhay. Makalipas ang 1 oras at 45 minuto, muling nakita sa CCTV si Fucci na naglalakad mag-isa at bitbit ang kanyang mga sapatos. Matapos iulat ng pamilya ni Tristin ang kanyang pagkawala, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga awtoridad. Hindi nagtagal, natagpuan ang kanyang katawan. Ayon sa investigasyon, nagtamo siya ng 114 na pag-atake at 45 sa mga pinsala na yon ay nagpapakitang desperado siyang lumaban at ipinagtanggol ang sarili hanggang sa kanyang mga huling sandali. Mahirap isipin ang matinding takot at sakit na kanyang naranasan habang pilit niyang ipinaglalaban ang kanyang buhay. Habang mabilis na kumalat ang balita sa telebisyon, internet at social media, nagsimulang mabunyag ang mas marami pang detalye tungkol sa isa sa mga pinakakilalang kaso ng karahasan na kinasangkutan ng isang menor de edad sa mga nakaraang taon. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Tristin Bailey, may natuklasan ang isang investigador na lalong nagtuon ng atensyon kay Aiden Fucci. Nakakita siya ng isang Snapchat message na ipinost ni Fucci habang nakaupo sa likod ng isang patrol car. Sa larawan, makikita siyang kumukuha ng selfie habang nakangiti at nakapag-peace sign pa. Mas nakakagulat ang caption nito. Dahil dito, lalo siyang naging pangunahing sospek sa pagkawala at pagkamatay ni Tristin. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang ebidensya ang natagpuan laban sa kanya. Ang sandata na pinaniniwala ang ginamit sa krimen ay naiugnay sa kanya at ang mga damit na suot niya noong araw ng insidente ay natagpuang may DNA ni Tristin Bailey
Dahil sa bigat ng mga ebidensya, inaresto si Fucci at kinasuhan ng second-degree murder na kalaunan ay humantong sa mas mabigat na pananagutan sa korte. Adam Lanza. Nakakakilabot isipin, ngunit ito ang isa sa mga senaryong isinasalaysay ni Adam Lanza habang inilalarawan ang isang planong school shooting, mahigit isang taon bago ito tuluyang mangyari sa totoong buhay. Noong December 14, 2012, nasaksihan ng Sandy Hook Elementary School sa Newtown, Connecticut ang isa sa pinakamalalang mass shootings sa kasaysayan ng Amerika. 26 na katao ang nakitil. 20 sa mga biktima ay mga batang estudyante, habang 6 naman ay mga guro at kawani ng paaralan na nagsisikap protektahan ang kanilang mga estudyante. Ang salarin ay ang 20 taong gulang na si Adam Lanza. Nakatira si Adam sa Newtown kasama ang kanyang ina na si Nancy Lanza. Mula pagkabata, naging pamilyar siya sa mga sandata dahil mahilig mangolekta at gumamit ng firearms ang kanyang ina. Dahil dito, maraming armas ang matatagpuan sa kanilang bahay. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi lamang ang pagkakaroon ng access sa mga armas ang dahilan ng kanyang naging pagkilos. Habang lumalaki, nakararanas si Adam ng matinding anxiety. Nahihirapan siyang makihalubilo sa maraming tao at labis siyang naaapektuhan ng masisikip at mataong silid-aralan. Sa simula ay tila simpleng suliranin lamang ito, ngunit habang tumatagal ay lalo itong lumala. Dahil dito, nagpasya ang kanyang mga magulang na alisin siya sa tradisyonal na pagpasok sa paaralan at ilipat sa homeschooling upang mabawasan ang kanyang stress at pagkabalisa. Gayunpaman, patuloy pa ring lumalala ang kanyang kalagayan. Habang nasa high school, nakaranas siya ng iba't ibang seryosong problema sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa mga ulat, kabilang dito ang obsessive-compulsive disorder at iba pang neurodevelopmental disorders na nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Habang lumilipas ang mga taon, lalo siyang naging hiwalay sa ibang tao. Kadalasan ay nagkukulong lamang siya sa kanyang silid at bihirang makipag-ugnayan sa iba. Doon niya ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga video game at pagbabasa o panonood ng mga balita at dokumentaryo tungkol sa mga school shootings na naganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. At pagkalipas ng ilang taon, ang mga madidilim na interes na iyon ay mauuwi sa isang trahedyang yayanig hindi lamang sa Connecticut kundi sa buong mundo. Noong December 11, 2011, tumawag si Adam Lanza sa isang university radio program na tinatawag na Anarchy Radio. Sa panayam na iyon, pinagkumpara niya si Travis the Chimp, isang sikat na chimpanzee na sangkot sa isang marahas na insidente, sa isang teenage mall shooter. Kakaiba at nakababahalang pakinggan ang kanyang mga sinabi, ngunit may isang bahagi ng kanyang pahayag na talagang nakatawag ng pansin ayon kay Adam. Kung si Travis ay isang mabagsik na halimaw, mula pa noong simula, malamang matagal na itong nabalita. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Halos lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsabing mabait at maamong nilalang siya. Nagulat sila nang makita kung gaano siya naging marahas. Idinagdag pa niya na may ilang pagkakataon lamang noong bata pa si Travis na nagpakita ito ng agresibong pag-uugali. At para sa kanya ay hindi iyon gaanong naiiba sa asal ng isang batang tao. Nagpatuloy pa siya sa isang mas kontrobersyal na pananaw. Lahat ng sanggol ay ipinapanganak na walang malinaw na konsepto ng sibilisasyon. Natututo lamang silang sumunod sa mga patakaran ng lipunan dahil sa mahabang proseso ng pagpapalaki at paghubog sa kanila. Tumagal ng humigit kumulang 7 minuto ang tawag na iyon at marami ang nakakita rito bilang isang nakakabahalang sulyap sa paraan ng pag-iisip ni Adam. Ngunit mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman niyang plano ng kanyang ina na lumipat ng tirahan. Tulad ng nabanggit kanina, matindi ang anxiety ni Adam at nahihirapan siyang makibagay sa mga pagbabago. Ang ideya ng pag-alis sa kanyang nakasanayang kapaligiran at muling pakikisalamuha sa ibang tao ay tila labis niyang ikinabahala. Ayon sa mga investigador at eksperto, isa ito sa mga salik na maaring nagpalala sa kanyang kalagayan bago ang trahedya. Dumating ang December 14, 2012. Sa umagang iyon, pinasok ni Adam ang silid ng kanyang ina na si Nancy Lanza habang ito ay natutulog pa. Suot pa nito ang kanyang pajama nang siya ay atakihin ni Adam gamit ang isang .22 caliber rifle. Matapos nito, kinuha niya ang sasakyan ng kanyang ina at nagtungo sa Sandy Hook Elementary School. Pagdating doon, pumasok siya sa mga opisina at silid-aralan ng paaralan at nagsagawa ng isa sa pinakamalalang school shootings sa kasaysayan ng Amerika.
Sa loob lamang ng maikling panahon, 26 na katao ang nakitil, kabilang ang maraming batang estudyante at mga kawani ng paaralan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-atake. Humigit kumulang 5 minuto matapos magsimula ang pag-atake, inatake ni Adam ang kanyang sarili sa ulo at nakitil sa lugar. Sa kabuuan, ang lahat ng pangyayari mula sa pagkitil sa kanyang ina hanggang sa pagtatapos ng insidente sa paaralan ay naganap sa loob lamang ng halos 1 oras. Kaya ano nga ba ang nagtulak kay Adam Lanza sa ganitong trahedya? Ayon sa isang psychologist na nagsuri sa kaso, walang iisang dahilan na maituturo. Sa halip, ito ay kombinasyon ng lumalalang problema sa kalusugang pangkaisipan, matinding pag-iisa sa sarili, hindi pangkaraniwang pagkahumaling sa karahasan, at ang pagkakaroon ng access sa mga nakamamatay na armas. Nang magsama-sama ang mga salik na ito, nabuo ang isang mapanganib na sitwasyon na kalaunan ay humantong sa isa sa pinakamalagim na mass shootings sa kasaysayan ng Estados Unidos.